ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Matapos magdesisyon ng mental hospital, naiuwi na ni Marco ang kanyang asawang si Vanessa upang sa ganon ay matulungan ni Marco na gumaling na ng tuluyan ang kanyang asawa. Hindi naman pabor ito para kay Angel sapagkat magiging balakid sa mga plano ni Angel si Vanessa. Oras na mabigyan na naman ng atensyon ito ni Marco. Si Vanessa na naman ang paborito ng lahat. Ngunit kasabay pala ito sa mga plano ni Vanessa ang tuluyan ng umuwi sa kanyang sariling tahanan. Nang biglangang umuwi si Vanessa, ikinagulat ni Angel at dito na naman uminit ang ulo ni Angel dahil tila magkakaroon na naman siya ng kahati sa atensyon. Samantalang, nang mapansin na nga ni Angel na walang nakakita dito kay Vanessa, ay agad niya nga itong pinakain. Kunwari ay bukas sa loob niya. Subalit, tila hindi maganda ang trato ni Angel sa pagpapakain dito kay Vanessa. Hindi naglaon ay nakita ito ni Sylvia. Laking gulat ni Sylvia sa asal-aso nitong si Angel dahil tila hindi maganda ang kanyang pagpapakain dito kay Vanessa. Kaya sinugod ito ni Sylvia. Sinabihan niya itong si Angel na hindi umano mental facility ang kanyang tahanan. Binuhusan ng malamig na tubig ni Sylvia si Angel para magising ito sa katotohanan. Galit na galit si Sylvia dahil hindi niya inaasahang makikita niya kung paano nga tratuhin ni Angel ang kanyang half-sister na si Vanessa. Galit na galit, kaya naman unti-unti nang nakikita ni Marco at Sylvia ang tunay na pagkatao nitong si Angel. Kaya naman mabilis ngang lumabas si Marco at nakita niya ang itsura ng kawawang si Vanessa na para bang pinagkaitan ng pagkain. Kaya sa pagkakataong ito ay galit na galit si Marco kay Vanessa at dito niya nga sinabi na hindi na dapat maulit ang lahat ng ginagawa ngang pagtrato ni Angel sa kanyang asawa. Samantalang nang lulumo naman itong si Mikay sa nakita niya sa kanyang inang si Vanessa. Awang-awa siya sa sitwasyon ng kanyang ina. Mabilis ngang umalis si Angel at bumalik sa kanyang kwarto na nagwawala. Galit na galit dahil imbis na mapabango niya ang kanyang sarili ay tila sirang-sira siya ngayon dahil sa naaktuhan siya ng mama nitong si Marco. Samantalang, dito na nga ngayon nagkausap si Lorraine at Vanessa. Sinabi ni Lorraine na hindi umano biro ang kanyang ginagawa. Mahirap magpanggap. Subalit kailangan umanong tatagan nila ang kanilang sarili upang sa ganon ay makita na ni Marco at Sylvia ang tunay na pagkatao ng nagpapanggap niyang kapatid na mabait. At dito rin ilalantad ni Vanessa ang tunay na nangyari dito kay Luigi. Dahil alam ni Vanessa na may kinalaman si Angel sa pagkawala at pagkamatay ng anak niyang si Luigi. At kapag napatunayan umano ito ni Vanessa, ay siguradong mabubulok sa kulungan si Angel. At dahil siya ay isang abogado, sisiguraduhin niya na wala ng kalayaan itong si Angel at pagbabayaran umano nito ang naganap na pagpaslang niya at pagpapahirap sa anak niyang si Luigi. Samantalang, dito na nga kaya lalantad ang tunay na pagkatao ni Angel. Kinausap na nitong si Vanessa si Lorraine. Sa ngayon ay hindi pa talaga kailangan munang malaman ni Marco ang kanyang pagpapanggap dahil siguradong masisira ang lahat ng kanyang pinaghirapang plano. Dahil ang nais niya talaga ay makita ni Marco kung sino ang pumaslang sa anak nila. Dahil magaling umano magpanggap itong si Angel
at magaling talaga siyang magmanipula. Ngayon ay kahit itong si Mikay ay hindi na kayang paikutin ni Angel. Kung kaya't si Mikay na kaya ang isusunod ni Angel na paslangin matapos ngang tapusin ni Angel ang buhay nitong si Luigi.